Ito ang buhay mo. May simula. Ito ang wakas. Ito po buhay natin. Kung pinanganak ko 1961, yan ang iyong born. Yan. Born 1961. Let's say, ngayon ay 2008. 2008. O, dagdagan natin isang taon, 2009. Next year na, next year. Born 1961, died 2008. Mula nang ikaw'y panganak, hanggang ikaw ay kunin ni Lord, yan yung buong buhay mo, eto ka. May kata pong one moment in time. Baka makakata pa po ako dito. One moment in time. Ang buhay po ay just one moment in time. Nakikinom po yan. Bago ka ipanganak, ito po, eternity na yan. Pag sinabing eternity, walang simula. Ang Diyos na handyan na, wala ka pa. At ang Diyos walang simula. Wala ka pa, meron ng panahon. Eternity, tama. Pinanganak ka. Okay? 1961, sabi natin. Ngayon 2008, binawian ka ng buhay, natapos na ang iyong one moment in time. Tapos ka na, ang time magpapatuloy pa rin. Kasi po, pagkamatay natin, meron pa rin eternity, meron pa pong time. Pastor, ano? So, ito pong buhay mo, kung itong buhay mo, one moment in time, alam. Ang sabi po ng Panginoon, redeeming the time. Pag sinabi natin redeeming the time, may mga pagkakamali tayo, nagawang maling desisyon, kasalanan, mga hindi natin pinahalagahan. Pag sinabi pong redeeming the time, yung mga mali ko, yung mga pagkukulang ko, pwede akong bumawi. Why? Because life is so short. Kasi pagkatapos ko, hindi ko tapos, meron pang eternity. So, pag sinabi po natin paghahanda, ay naiintindihan ko na ang buhay ay hindi lang 1961 hanggang 2008. Dapat ang paghandaan ko rin ay pagkatapos ko, ano na ako? Yung bang nabubuhay ako sa lupa bilang paghahanda sa kabilang buhay. Ang sabi ni Bob Dylan, what are you doing on earth for heaven's sake? Ano ba yung ginagawa mo sa lupa na may kinalaman sa pagpunta mo sa langit? Ang ganito po. Bakit ka ba nagsisimba sa simbahan yan? Kasi may kaluluwa ko eh. Kapag ganun po ang sagot. Bakit ka nagbabasa ng Bible? Kasi may kaluluwa ko, God. Bakit umiiwas ka sa kasalanan at parang panatiko ka dyan at nagpapakabanal ka? Kasi may kaluluwa ko eh. Bakit ka ba nagbibigay sa simbahan na yan? Kasi Brad, may kaluluwa ako. Bakit ka ba nag-church? Why you go to church? Well, kasi meron akong kaluluwa. Dapat ganun po ang sagot. Ito yung mga bagay na ginagawa natin sa lupa na may kinalaman sa pagpunta sa langit. May mga tao pong nabubuhay na parang hindi na naman mamamatay. Tama? Walang habas eh. Nabubuhay na parang hindi na mamamatay kung abusuhin ang katawan, walang panahon sa Diyos, as if hindi na siya mamamatay. May mga tao pong gano'ng nabubuhay na parang hindi na mamamatay. May mga tao namang namatay na parang hindi na buhay eh. Nakukuha po niyo. Pag sinabi po natin redeeming the time, ang buhay mo, Brad, ano lang, one moment in time ka lang. Give me one moment in... Pakitaas nga ng konti. One moment in time. Anong gagawin mo din? Ito pong lalaking ito, napahamak ang kanyang kaluluwa because of what? Wrong preparation. Maling preparation. Ewan ko, kung matandaan niya siya, kasi sa dami ng pagsalita ko, hindi ko alam kung baka nauulit ko rin siya.